Programang tumutulong sa pagpapakilala ng mga namumuhunang Pinoy, dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang CEO at owner ng multi-awarded company na The Red Meat Shawarma, Mr. John Macho Agbuya. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning po, Ms. Joanna, Congressman. Good morning po. At sa mga nanonood po, DZME, Pro Pinoy, maraming salamat po at sa mga supporters at mga nanonood po. Good morning, John. Shawarma. Yes, Shawarma. Po. It's really popular in the Middle East. Ito yung thinly sliced grilled. Yes, po. No? Bakit naisipan mo? Kasi shawarma, ang dami na kasing gumagawa ng shawarma sa Pilipinas. Bakit naisipan mo na ito yung papasukin mong negosyo? Actually, kung sa lahat po ng dinanas ko sa buhay, hindi ko rin po ito ginusto. Parang ito po yung binigay sa akin. Sa panalangin ko na magkaroon ako ng stable na hanap buhay dito sa Pilipinas. At ito yung pinagkaloob sa akin. Dito ko na lang po talaga pinag-usayan. At lahat po ng experience na nalalaman ko doon sa mga previous na mga pinagdaanan ko, dito ko po talaga nilabas lahat. Talagang ginawa mong obra maestro ito. Apo, nga po. Narinig mo naman yung kwento ni Marlon, di ba? Yes po. Isang OFW na meron pang nag-aantay na trabaho doon sa Middle East. Pero he wanted to pursue his passion. Kaya hindi na bumalik. At sinabi ng mga kaibigan niya, puta pare, mali ka ata dyan. Ganon. Pero sabi niya, isubukan ko na lang muna ito kasi ito talaga yung passion ko yung gumawa ng mga artistic work. Yes, upcycled at ngayon, masaya naman siya. Narinig mo naman siguro kanina na masaya ko at hindi ko pinagsisisihan yan. If I have to relive my life, I will do it again. Gagawin pa rin. Di ba? Ikaw naman, you were working with the Middle East. Nasa cruise ship po ako Congressman. Tapos medyo nagtagal din ako, 5 taon din po ako doon. 5 At years. nalaman ko rin ang buhay seafarer na malayo sa pamilya. Na marami rin po akong kasama doon na halos din na sila tumanda na malayo sila sa pamilya. At nakita mo yon? Nakita ko po yun at nararamdaman ko sila. Lalo pag may problema ang isa't isa, ang hirap pong magtrabaho, tapos lalo na po malayo, wala rin pong gaano komunikasyon. So, may anak na rin po ako noon, baby pa, at nung pag-uwi ko minsan, halos hindi po ako kilala. Masakit. Yun nga po yung masakit na parang sa video, ang saya-saya nyo, ganyan-ganyan. Tapos nakita ka lang sa personal, natatakot, ayaw sumama sa'yo. So, doon po ako napag-isip-isip na hindi po pwedeng habang buhay nandito ako sa barko. Ayoko maubos yung oras ko rito at panahon, tapos pag uwi ko naman sa Pilipinas, halos hindi po kilala ng binubuo kong pamilya. Totoo yan. Totoo. Yan ang tinatawag mga social, social liabilities. Na talagang hindi mo masusuklian yan Kahit merong pasumsum, iba talaga yung init ng yakap, init ng halik. Lalo po pag habang bata, malalambing pa. Pag lumaki na po yun, hindi nyo na po kasama. At galit pa sa'yo. Wala ka nung lumaki ako. Yun po yung inino ko na time na yun na habang bata yung mga anak ko is kasama ko sila yung nadudum pa rin po yung namin, yung lambingan. So, just curious, maraming cruise ship, Caribbean, and then Mediterranean, tapos alam mo naman, sa Norway, Sweden. Yes, saan ba yung cruise ship mo? Europe po kami. Europe. European. So, Italy-based? Italy-based po. And then may Germany din po. Meron din kaming cruise na world cruise. World cruise yun? Yun lang din po yung isang pangarap ko rin na sabi ko malibot ko lang yung buong mundo. Masaya na ako. So, yung world cruise na yun, na how many months? 6 months po. 6 months? 6 na buwan po yun. Ilang bansa ang talagang napupuntahan? Almost 50 to 60. Wow. So 6 months po lang kasama yung mga tao. Yung mga customer, 6 months nandoon. Walang magawa sa buhay yung mga yun. Alam na po namin sila kung paano sila magbihis. Alam na po namin damit nila. Lahat ng oras nila na pagbababa, nagugutom sila. Kasi nasa waiter po kasi ako Kami po yung nagpapakain.
So, gaano kalaki yung ship na yon at ilan ang pasahero? Yung ship na po yun sa World Cruise namin is like 1,000 passenger lang po ang kaya nun. 1,000. 1,000. Oh, pero lahat ng 1,000 na yon may cabin yon. Yes po. Hindi naman yun nakaupo kung hindi talagang imagine mo 6 months. 6 Alam na po sila nandun. Yung cabin na Bahay yon, na yun meron na rin toilet and bath. Yes po. At Kompleto na po doon. matanong, curious, magkano yung pamasahe per pax? Ay, yun ang hindi ko po. Hindi mo alam yun. Kasi imagine mo Mahal 6 months. Opo. Di ba? Saan nagsisimula yon? Sa Italy? Yun po, Italy po. Paikot po yun. Then, punta mo na ng Greece. Yes po. Pag galing ng Greece, punta ng Egypt. Paikot na po yun. Tapos punta ng Morocco. Yun naman masarap doon sa Morocco. Asia, Tapos, lalabas ulit ng tawag nito ng Atlantic Ocean. Pupunta naman doon sa sa yung mga isla doon na bago mag-cross sa Atlantic Ocean, di ba? Tama po. Masarap noon. Masarap sila po. Ang sarap noon kung wala kang ginagawa. Alin na lang po silang Bakasyon. pasyal lang pasyal. Pero alam mo, some of them, akala mo nagmamasyal. Nagtatrabaho yun. Dala-dala nila yung mga computers nila, mga trabaho nila. They are at the same time working, pero nag-enjoy din. Di ba? Wow. Kung may pera lang, ano? Karamihan din po sa kanila is medyo senior na rin po. Ini-enjoy din po nila yung partner nila together yung siyempre sa Yung partner nila bata pa. hindi po. Sa rin po nila. Ini-enjoy po nila yung kumbaga sa haba lang panahon din po nilang trinabaho is parang ito naman yung reward nila sa sarili nila. Mukhang wala akong ganun eh. 73 years old na ako, dapat ganun din eh. Oo, 6 months Diba? pag wala ka 6 months. Nagsisimula pa ako ng mga bagong factory. Ano ba? Kailangan tumigil na. At mag-enjoy na. Tama. So, anyway, doon sa Marco. sa trabaho mo na yon, you were a waiter. Yes po. So, hindi ka naman nagagawi sa kusina, sa Para kitchen. magluto. Para malaman mo yung luto na shawarma. Hindi po. Bali nalaman ko po yung every time na lumalabas po kami sa Europe is lagi po may shawarma. Pag lumalabas po kami. So, yun po yung pinaka madaling kainin at nakikita ng mga kahit yung mga pasahero po namin na iba-ibang lahi na European, kahit ibang lahi po, is kumakain po ng shawarma. So, sabi ko, ang galing naman na itong shawarma na to. So, lahat ng lahi is na-appreciate siya kahit saan bansa kami magpunta. Ang ganda, ganda. Ganda pakinggan yan. Shawarma. Shawarma kasi is very popular. Actually, barbecue yan eh. Thinly sliced, nagsimula yan sa lamb, Yes po, may sa lamb. veal, and then chicken, and then yung beef. Beef na po. Ngayon, hindi pa nila nasubukan yung baboy kasi taga Middle East, hindi kumakain ng baboy yan. Walang baboy. Dapat subukan mo yon, yung baboy. Kasi ang sarap ng pork barbecue. Yes. Shawarma is a barbecue, it's a grill. Thinly sliced, tapos i-compact mo. Yes. Sama-samahin. Tapos ititray mo muna bago paikutin Pagluto. sa grill. Yes. So, ano-ano yung spices na gamit mo sa pork? Karamihan naman beef eh. Beef po. Kasi yung lamb, mahal ang lamb dito Mahal eh. po, tsaka hindi po lahat At saka na-appreciate. hindi available. At saka ako ayaw kong kumain ng lamb eh. Why? Ano na-appreciate? Because of the cholesterol. Pinakamalakas na cholesterol yung lamb. Lamb. Yes po. Ang pinakawalang cholesterol ay ang kambing. Hindi ka nagsubok ng kambing. Hindi rin po eh. Kasi parang, ang unang-una po, ang taas din po. Napakamahal din po ng kambing. Presyo. Almost parang 500 po yata per kilo na yun. Sobrang mahal. Kasi healthy meat yan. Ayan, healthy meat po Healthy talaga meat. yan. Anyway, kung wala, have you tried pork? Pork, nag-try po kami pero hindi po siya... Pumato? Bali ginawa po namin is may beef ako, may chicken, and then pork. So, yun po muna yung unang trial ko. And then, yung lasa po lang shawarma ko before is talagang authentic talaga na shawarma. Yung galing talaga sa European na natitikman ko. So, kaso hindi sa 10 pong papasok na customer sa akin, minsan 3 lang po yung bumibili. Kaya medyo na-curious na ako. Sabi ko,
kailangan ko, pag pumasok yung 10 customer ko, is 10 yan, may bit-bit na shawarma yan palabas. So, doon ko na po ginawa yung transition na yung shawarma ko po na authentic is ginawa ko po siyang Filipino style. And then, tinignan ko po yung sa tatlo kung saan po yung pinakamabenta. Kung si beef ba, si chicken o si pork. Kasi ang mahirap po kasi yung magkaroon kami ng leftover. Na hindi na po namin siya may pwedeng ibenta kinabukasan kasi hindi na po ganun yung freshness nung masisira po yung quality and freshness. So, kaya nag-stick po kami sa beef. Beef lang. And then, Filipino style po na, kumbaga sa spaghetti sa atin, pag matamis, alam nila na Filipino spaghetti. So, nilagyan mo ng tamis. So, anong nilalagay mo? Like, for example, yung onion powder. Onion powder po. Lagyan mo yan. So, meron po kaming almost 25 spices po. Black pepper. Apo. Diba? 25 spices. Cayenne. Powder. Kita mo, marunong ako magsawarma. Oo nga ako. May mga gulay-gulay din po yan, di ba? Yes pa, meron din pong gulay. Diba? So, ito yung mga basic na, kaya mo, cayenne, lagyan mo ng black pepper, cumin, lagyan mo ng onion, yung powder, mga powder onions ito. And then, ano pa? Mga paprika. Sobrang mahal yung paprika. Pero alam mo yung paprika, pag gumawa ka ng roast chicken, paprika ang inano mo. Yes. Palasa. Paprika, black pepper, tsaka yung tawag nito yung powder, onion powder. Napakasarap ng roast chicken na yan. Subukan mo. Subukan mo para Try ko po kagad mamaya. Mayroon kang bagong ilalabas. Pero yung marinate mo. Yes po. In other words, of course, my salt, no, my sugar. Then yun, onion powder, cayenne powder, paprika. Pero ano po yan, mas masarap yan siguro kung iba-barbecue po namin. Barbecue. Sa charcoal. Grill naman is barbecue eh. So, pwede mong i-barbecue yan. Makikita mo, that baby, kasi ang Pilipino, they love to eat chicken. Kaya tingnan mo, naglaganap. Dati, pagpupunta ka ng Shakey's, hindi nag-offer ng chicken. Ngayon sa States, wala eh. Yes. Ngayon, meron na silang chicken. Pupunta ka ng Pizza Hut, dati wala. Ngayon, they have to adapt because Filipino, they love to eat chicken. McDonald's po, wala sa ibang bansa. Meron dito. Dito lang po, meron yan. So, subukan mo. Kasi Filipinos, they love to eat chicken. So, wag mong gawing shawarma. Kung hindi, ibahin mo naman. Medyo para magkaroon ng ibang roast chicken. Diba? Kasi pag sinabing shawarma, dito sa Pilipinas, kailangan beef yan eh. Beef. Pag tinikman nila, hindi ito shawarma. Hindi beef. So, ang gawin mo, kahit yung pork, gawin mo rin barbecue. Makikita mo, uy, teka muna. May kakaiba. Hindi, may bibili ng shawarma, may bibili ng barbecue. Pero napakaganda kasi ng condiments mo. Meron kang onion powder. Ang mahal-mahal ng onion powder, di ba? Magkano bili mo? 600 per kilo? Po, 600. Kita mo. Samantalang namang problema yung ating mga kababayan, yung farm gate ng aking onions, 25 pesos lang. Sabi ko, kasi kayo, ang iniisip nyo rito, cold storage. Pwede naman yung mga undersized na onions, pwede naman natin gawin yan na powder. So, ang onions ngayon, imported. Yung kaya 650 ang bili nila. Ang cayenne pepper, siguro mas mahal pa kaysa ano? Mga nasa 800 po. Kita mo, 800. Depende pa lalo na yung black pepper. Black pepper. Magkano yung black pepper? Ang black pepper, mga 550 po. Mas mura ha? Depende rin po sa brand kasi may mga brand din po na medyo may mas mura, may mas mahal, pero iba po yung quality. Pero yung paprika, yung paprika lang po talaga mahal. Libo. Sobrang mahal. Kaya medyo iyan nyo rin po sa brand na napakabango ng paprika. Pag nilagyan mo kasi yung roast chicken ng paprika, maamoy mo lang, gusto mo nang kumain. Gutom na gugutom ka. Hindi, walang biro. I'm not kidding. Sometimes, the smell of the food entices you to eat. Yes. yung appetite nyo po talaga. Di ba? Natatakam, naglalaway. Tapos, pag ginawa mo na yun, patikimin mo kami nito. Ayun ang goal. At kung tatawagan mo kami, pupunta kami para tumikim lang. Saan po ba? And then we will video it para ma-replay natin dito. Yes. Na dito sa red tawag nito, red meat shawarma
ay meron na tayong the best roast chicken in the country. Ayan. Thank you po sa ano nito. Ay, invite niyo po po namin ako. yung susubukan po namin. Diyarin din na po kami. So, meron namang maliit na roaster, yan mo nang bilhin mo. Because later on, maniwala ka sa akin, ang bibilhin mo na ngayon, yung parang cabinet type na roaster. Sa daming order. Na simultaneous yan. Kasi, tingnan mo, mga litsong manok. Yes po. Grabe ka-click yan eh. Yes. Native na native ang dating yan. Itong sa'yo, gourmet ang dating. Social po lang po. Sosyal. Opo. Pero, ang halaga ay Masa. masa. Ayan. Sir, saan po ba location ng ating store? So, meron po kami sa Valenzuela, sa Marulas, Malinta, Fatima, Malanday, and Bulacan, meron din po. Ang dami na. Ang dami na. So, nagpapa-franchise ka? Yes po, open po kami sa franchise. Invite our viewers and listeners. Sa lahat po lang gusto mag-franchise sa amin, punta lang po kayo sa aming FB page, The Red Beach Shawarma, and yung mga admins po namin dyan is talagang, yan po yung mag-aasikaso sa inyo sa lahat po lang question nyo. So, nag-range lang po kami ng 100, meron po kami 100K, may mga cards na rin po yun. Pwede na po kagad sila magsimula. Ang mura naman, 100K lang. No? Kasi po, nanggaling din po kasi kami sa walang-wala. So, ramdam ko rin po kasi yung mga tao na gusto magnegosyo na gusto nila subukan pero wala po silang malaking kapital. Yung ipangungutang lang nila para magkaroon sila ng negosyo, para pandagdag dun sa araw-araw na kinikita rin nila. Napakagandang negosyo yan kasi hindi lang ito negosyo kundi advocacy. Gusto ko rin pong tumulong. Kumbaga, nanggaling din po ako sa posisyon nila na wala rin po akong alam. At ngayon, yun nga yun po yung pinagsisihan ko kasi nung nag-aaral po ako, hindi po ako nag-aaral na mabuti. Parang ngayon... Pareho tayo. Ngayon naman po, gusto ko po mag-aral ngayon kasi lahat po pala yun is magagamit ko ngayon sa sa kinabukasan ko eh. Totoo. Sa negosyo ko eh. Kaya ngayon, ako po ngayon, aral ako ng aral kaya parang sabi ko baligtad nung dapat na nag-aaral ako, di ako nag-aaral. Sinayang ko yung panahon. Pero kung inayos ko pala nung panahon na nag-aaral ako maigi, siguro etong shawarma ko mas malaki pa siguro kasi wala rin po kasi nga akong ganong knowledge sa business. So, unti-unti pa po akong nag-aaral. Alam mo, nakaka-relate ako sa iyo. Alam mo dyan, nakaka-relate talaga ako. Kasi when I was in college, ito ang masama, no? Galing ako sa seminaryo. Dapat pagdating ng college, mag-aaral. Pero ngayon, nung nasa college na ako, ang motto ko, itong pag-aaral nakakasira sa barkada. Ibang klaseng motto na. Kaya, buti naman yung mga barkada ko, nakagraduate din kami kahit hindi kami pumapasok. Marami kayo ko. But, yung learning is a continuous, process. From birth to death yan. Yes. Kaya even up to now, talagang nag-aaral ako kung ano yung mga gagawin. Kaya, di ba yung mga bagong tinayo kong factory, yes. Minsan they are amazed na, ikaw lang yung nagtimpla ng gin na ito? Ikaw lang nagtimpla ng fertilizer na ito? Ikaw ba ay agriculturist? Ikaw ba ay chemist? Hindi. Pareho kami ni Jan. Hindi nag-seryoso pag-aaral ng college. Pero may negosyo. So, napakaganda ng istorya mo rin dyan. At saka, talagang hanga ako sa mga taong iniisip din yung kapwa tao na gusto magsimula ng negosyo. Kaya, mga kababayan, napakamura po niyan. Yung shawarma, talagang hinahanap yan. I'll tell you a story. In my province, merong isang babae na medyo matapang siya. Tapos, doon sa State University namin, nagkaroon siya ng kaaway. Okay? Dahil doon, in-expel siya. So, in other words, yung expulsion niya, hindi na siya pwede mag-aral sa ibang mga state universities. Anong ginawa niya? Nagsimula siya ng negosyo na kagaya mo. Shawarma. Okay? Ngayon, I think she has already around 4 branches. Dati nagmumotorsiklo lang. Sinabihan ko, huwag na kayo magmotor dahil baka ma-aksidente kayo, sayang yung pera nyo. Nakabili siya ng magandang pick-up na brand new. At napakaganda na ng buhay nila. Similar to your story. Similar kasi to your kami po, story. bisikleta lang po kami.
Doon lang po kami nagsimula hanggang after 1 year, napagod na rin kami. Kasi ano po kami, fly-by-night po kami, Congressman. Pag wala lang huli, doon po lumalabas yung mga bisikleta namin. May nakasaloob. Sa kalsada na po kami yan. Pag alas 5, wala na yan. Kasi nag-uwian na yung mga manguhuli. Doon na po kami lumalabas sa kalsada. So minsan, ayun, nagagalit din sila. Nag-overtime naman sila minsan. Kaya minsan tatawag yung staff ko, Kuya, naisakay na yung bisikleta yung sa truck ng Ayun na. So, ayun na, medyo ganun. Nakikipaghabulan kami, tatago namin yung mga bisikleta kasi pag may huli. So, hanggang sabi ko, maganda naman yung produkto, tinatangkilik tayo. Bakit hindi na tayo humanap ng pwesto? Yeah. So, yun po yung inano ko sa mga namin. So, may utang na loob ka doon sa mga humuhuli. Kasi kung hindi ka hinuli, hindi ka mag-isip na magpwesto tayo. Diba? Kaya hanapin natin yung mga humuhuli at bigyan natin ng shawarma. Salamat at hinuli nyo kami. Trabaho lang naman nila yun. Wala tayong magagawa. But, sometimes, God works in so many ways. Yes. Mysterious ways. So, ang nagturo sa kanila na magkaroon ng pwesto, yung hinuhuli sila. Nakikipaghabulan sila. But naniniwala naman kasi siya sa sarap ng produkto niya. Di ba? Ngayon, tanungin kita, paano mo pinag-aralan yung shawarma na masarap? Pagluto. Dahil wala ka namang experience. Bali, ang experience mo lang naman, kumain. Chef din po ako. Graduate din po ako ng HRM. So, napunta lang. Gustong-gusto ko po talaga, Congressman, sa luto. Kaso, malabo po yung mata ko. 1,000 po yung grado ko. So, nagko-contact lens po ako. Okay. So, yes po. So, pag wala po akong contact lens, wala ako salamin, wala po akong makikita. Pero mo, ang yaman mo sa mata. Nasa 1,000 nandito. Di ba? Hanggang sabi po ng doktor na bawal ka sa kusina kasi once na may umapoy dyan at nadali, medyo na lapat yung apoy sa mata mo, is pwede nga umapos na mabulag. Kaya nagpulso ko sa career na pagiging waiter sa barko. Pero yung passion ko sa pagluluto, isa doon pa rin naman hindi lang yung talagang pang-commercial na talagang hatawan na pagluluto. Okay, so tell us, paano mo nakuha yung formula na talagang masarap yung shawarma mo? Sa una, masahilig din po kasi akong kumain So, pag inano ko po yung pagkain, is medyo nalalasahan ko rin kung ano yung mga spices na doon hanggang ginawa ko po yung shawarma na yun at open din po kasi ko pag sinabing, ang alat ng shawarma mo, ako po yung tao na, ba't maalat? Sarap-sarap niyan. So, hindi po ko niyayabang na gano'n. Kumbaga, ina-accept ko kung ano po yung binanggit nyo at doon ko po siya binabago. Ina-adjust ko po sa lahat na. Kaya lahat ng mga complaint is para sa akin hindi bad Constructive criticism. Kaya hanggang na-develop ko. Ang maganda kasi yung nagkikriticize sa'yo, hindi vlogger. Kasi kung vlogger, puro banat lang na personal yan. Di ba? Siyempre, these are the constructive criticism. Gusto nila mabawasan ang asin dahil gusto pang bumili. Uulit pa. Di ba? Gusto pang bumili. Sa akin kasi, like for example, sa shawarma, pag garlicky kasi yung isang pagkain, talagang napakasarap. So, sa akin, pag tikim ko na kulang ng garlic, magsasuggest din ako sa iyo, dagdagan mo ng garlic. Di ba? Kasi, like for example, longganisa. Hinahanap ko talaga yung garlicky na longganisa. Kasi ang sarap talaga. Iwan ko anong meron dyan sa garlic. Nakaka-addict. Di ba? Okay, so, you learn through what you call this. Alam mo naman yung basic kasi chef ka, no? Alam mo kung ano yung mga ihahalo. Minamarinate mo yung beef mo. Minamarinate. Overnight. Overnight. So, meron ka ng vacuum, laminate. Meron. So, may oras na din po. Tsaka tulong din po ng mga friends ko na chef na pag pinapatikim mo sa kanila is nagsasuggest din sila sa akin. Yung kumbaga yung kulang ko sa kaalaman din sa pagluluto is sila din po yung nagbibigay sa akin ng payo na para mas pasarapin pa po yung shawarma. Pwede natin tikman? At the locos po. Opo. Can I get one? Yes.
Magkano po yung ganyan? Buy one, take one din po ba So, yun? buy one, take one namin yung small is 90 pesos lang po. So, pangmasa lang po talaga ang ginagawa namin. 90 pesos buy one, take one? Dalawa na po yan. Yes. Wow. Small na po yun. Ay, yung Small large po. po. Yung large po namin is 110 and then yung jumbo namin is 130. Beef na beef nga yung amoy. Beef na beef. Ito po ay Ayan po yung namin, yung tinatawag namin na parang exclusive na pang gift Giveaway. giveaway. Yes. giveaway. Ilang piraso po ito? Puro small lang po ba? Large po yan. Large. Mga 5 pieces po. Yung iba po kasi gusto pang regalo. May okasyon na pupuntahan. Pagkain, nire-regalo. Anong sauce ang gamit mo? Ikaw nagpo-formulate Yes, ng kami rin sauce? po. So, meron po kaming 3 sauce dyan. Is garlic sauce, cheese sauce, and then hot sauce. Ito, cheese eh. Yes, may cheese po. Tapos may halo na rin pong garlic yan. Sarap po. Bibigyan kita kung naiingit ka. Hindi ko, parang sarap. Kami po lahat gumagawa yan. Ilan na po yung tauhan nyo, sir? Tawa namin, mga 15 pa lang po. 15? Ang dami na po, huwag niyo po ilalang 15. Ang Start lang po dami. kami ng halos dalawa lang po kami na misis ko nun. Hanggang medyo natagoy na po namin. I'll be honest with you, ha? Yes po. Perfect yung taste. Yun, thank you kung approve. Salamat po po. Tama lang yung garlic. Tama lang yung sauce. Kasi sometimes, na-overpower yung lasa ng beef Ng mga ng sauce. Di ba? So, perfect yung proportion. Wow. Thank you po. So, if you want to taste the best shawarma, The red meat. sabihin mo kung anong pangalan. The red meat shawarma. Ayan, biruin mo, nag-endorse na si Joanna. Kung gusto niyo matikman. Masarap talaga, masarap. Mas masarap pa po yan kung... So, nilalagyan mo rin siya ng bell pepper. Wala po. Ang lagay lang po namin dyan is pipino, cucumber, tomato, and then onion lang po. Lagyan mo ng bell pepper. Sige po. Iba rin yung lasa ng bell pepper. Para may choices din po yung kakain. With bell pepper. With that. Lalo na yung sariwang-sariwa na manamis-tamis na bell pepper. Wow. Sarap Sige yan. po. Lagyan po namin yan. So, sorry ma'am, you have to work. I have to eat. Yes, ko. Amoy-amoy na lang ako dito. Ayan. So, yung mga... Ilang taon po yun na dalawa lang kayo ni Mrs. yung nag-start ng ano? Siguro mga 1 year din po. 1 year din po kami na halos dalawa lang po kasi. Kasi, galing din po kasi kami sa hirap na buhay. Kumbaga, natatakot po kami kumuha ng tao na baka hindi po namin mapasahod. Hindi po namin siya mabigyan ng magandang trabaho. Kumbaga, sideline na. Ganun po, kaya hanggang maaari, hanggang kaya po namin, is kami lang po talaga gumagawa. Tsaka yung mga kaibigan at kapatid po namin. Nakatulong po namin sa negosyo. Yung bread, kayo rin nagbe-bake. Kami na rin po. Yung pita bread. Pita bread. May Pita bread kasi, hindi inaano sa oven yan, kung hindi dinidikit sa wall na yung brick oven. Pak! Gano'n. Pati yung clay, makakain mo. Yun din po yung minsan may flavor eh. Yung clay. Kailangan din po ng flavor. So, meron din kayong gano'n? Ay, hindi naman po. Hindi naman po. Naniwala rin. Hindi, totoo yan eh. Yun po yung mga traditional. Ididikit nila eh. Tapos maluluto Pagkatapos, pag maluluto naman, madali nang matatanggal yun eh. Pag nakikita nila may brown, tatanggalin na yun. Tingnan mo yung mga kamay ng mga Egyptian na nagbibake. Parang balat na rin. Sunog rin po. May ahensya na po ba ng gobyerno tumutulong sa atin? Sa DOST po, mga DTI, marami naman po. May mga bazaars din po na ina-attend. Yes po, active po kami sa mga bazaars. Sa mga bazaars po is, lalo yung mga big bazaars, nandiyan din po kami, mga concerts. Nandiyan po kami lagi. Sumasali din po kami dahil isa rin po yun yung paraan para mapakilala po namin at mapatikim po namin sa mga malalayong lugar na hindi po namin kayang pumesto na meron pong isang red meat shawarma na kami. So may mga events din po na pwedeng offeran ng service. Yes po, mga concerts. Mga 1 day, 2 days. Pero at least ang dami na nilang branches, no? Soon, probably in another 2 or 3 years, all over the Philippines na yan. Yes. Kasi masarap talaga. Jo, iingitin kita, Jo. Hinawakan ulit eh. Iingitin kita, Jo. Kakagat ako. Dahan-dahan yung ulit. kagat. At talagang I will savor the taste.
Thank you po. Ay, ano. Yan po kasi yung shawarma na hindi po namin tinipid. Kumbaga sa negosyo din po kasi minsan hindi kami lagi dun sa kita. Kumbaga kung tumaas man yung raw mats, lahat tumaas, hanggang makaya po namin kahit wala pang ganong kitain, stay pa rin yung presyo. Kasi ang inaano rin po namin yung bumibili sa amin. Yes, suki. Ang market po namin is hindi naman po yung mga class A talaga. Ang inaano namin yung sa mga masay. Saan ka bumibili ng beef? Sa beef, meron na po kaming kumbaga may supplier po talaga. Batangas. Hindi po. Dito lang. Imported? Hindi po. Local lang po. Local. Hindi po yung isa namin na pinagmamalaki kasi local po yung ginagamit namin. Actually, marami dyan galing sa Masbate. From Masbate, dadalhin sa Batangas para sa fattening. Yun. And then, dinidistribute na yan all over Luzon. Masbate. So, Future plans pa po, sir? Future plans, ma-open kami sa Visayas and Mindanao. Maybe sana 1 year, 2 years from now, makagawa kami ng isang komisary dun sa... Kasi ang market pala po namin is Luzon Hindi pa po namin kayang tumawid ng dagat. Doon ka muna sa kung magbabranch out ka, siguraduhin mo sa Mindanao. Cagayan de Oro kasi marami rin baka doon sa Bukidnon. So wala kang problema sa raw material. Yan naman ang crucial yung baka. Yung baka. At masarap din yung baka talaga doon sa Bukidnon kasi ang pinapakain nila ay pineapple. Yung mga reject na pineapple. Masarap yung beef mga doon. healthy ang mga baka. Kasi pineapple talaga. So, doon ka maglagay sa Cagayan de Oro. Para na sa ganon, yung shawarma mo ay talagang, wow, sarap ng beef. Marami tayong pro-P netizens na nakikinig doon. Baka mamaya meron ang kumontak sa inyo. Ayan. Punta na po kami sa FB page namin. The Red Meat Shawarma po. Ayan. Kung basahin na muna natin para makatuloy-tuloy ka ng pagkain. Ang mga comments, ihahatid na ni Andres Bonifacio Jr. Yes, good morning po, Kapro Pinoy, Kong Butch and Ma'am Joanna, galing kay Jejo San, Erlinda Bachelor, Nessie Sagario, Julio Luna, Joby Bazario, Evelyn Jimenez, Reselin Benavides, Jennifer Saloba, Kailas Amazing Soybeans. Oy, nanonood si Sir Gary. Sir Gary, maraming salamat sa iyong pag-endorse sa The Red Meat Shawarma. Rosemary Gumunit Obligana and Kalima Handicrafts. Ayan. Jerly Rodriguez, magandang morning, Kapro Pinoy. Na-addict na talaga akong manood ng show na to. Uy, good morning, Kong Butch, Aresa Pichay, at Miss Joanna Luna. Glenn Chris Hernandez, sarap ng The Red Meat Shawarma, the best tasting shawarma from Valenzuela City. Tama ko kayo. Natikman ko na. Cassandra Valdez, maayong buntag sa tanan. Ito na naman po tayo. Hanggang tingin na lang. Watching from Cagayan de Oro. Cagayan de Oro yung sunod, ha? Hanggang tingin na lang na hindi. Malay mo, magkaroon na ng franchise dyan. Melanie Cuarta, good morning po. Pro Pinoy, ang sarap ng shawarma. Noel Zain, magkano po ang shawarma ninyo? 90 pesos ang small. Delete din natin. Magkano ulit? Ang franchise po namin is 100,000. So, ang buy one take one lang po namin is 90 pesos. Dalawa na po kagad yun. Isipin mo kung may kasama kang girlfriend tapos nagtitipid ka. Buy one, take one. Diba? 90 pesos yung 10 piso pang tubig, agalaman. Palamig. Palamig. Okay. Marife Galyato, ang sad naman. Ang layo ko, watching from Dan Bantayan, Cebu City. May branch ba sila dito? Malapit na. 2 years from now. Ayan, Jessie Pau, pwede bang parang i-resell yung shawarma? Franchise siguro. Franchise! Ayan. Brenda Sumalinog, watching from Zamboanga City. Guys, paano makakabili niyan? Favorite ko, yung shawarma, tapos nakakatakam pa, yung sa kanila. Ang sad naman. Ayan, titikim na lang namin kayo lahat. Betty Burgos, magandang umaga, Kapro Pinoy. Ang sarap naman ng shawarma. Beef pa. My God, ang layo ko. Watching from Palawan. Nenita Sendino Gazer, yummy ang The Red Meat Shawarma. Nakatikim na yun, nakatikim. Nimpa Monica Martinez, always watching in FB, YouTube,
and listening in radio. Tatlo-tatlo talaga ha? From Buena Vista, Tandag City, Surigao del Sur. Oy, maraming salamat dyan ha. Mabuhay Pro Pinoy, mabuhay ang bagong Pilipinas. Cherry Talbo Agbuya, wow, nakakatakam naman. Ang mga shawarma na yan mukhang meaty and malasang malasa. Totoo Ayan. po. Totoo. Talagang malasang Sir Tom, malasa. bukod dun sa meat, may halo po ba? Kamatis, ganon, sibuyas? Meron. Okay. At saka, of course, yung sauce, no? May Pipino, garlic no? sauce. Meron, may ganun So, eh. pwede kang pumili. Garlic sauce at saka yung cheese sauce. So mamimili ka ba? Okay, Justin De Leon, available na rin po ba ang inyong shawarma na buy one, take one? Available na. Meron din po ba kayong shawarma rice? Uy, puso to. Meron din po, kinikater din po namin yung shawarma rice. Bali, yan din po yung one of the best seller din po namin sa mga stores namin. Yan, puso-puso lalo na sa mga estudyante, no? Yan ang kinukuha Magkano nila. po yan? Magkano? Ang shawarma rice po namin is nasa 60 pesos lang po. Wow. Served na po siya with Java rice. Wow. And meat with vegetable na rin po. So, Wala na yung bread. wala na pong bread. Rice naman po. Shawarma rice. Ang lugi sila dyan, Sir Kong, sinasabaw nila yung sauce talagang ginagawa nila. Lolita Generous. Gatan, mukhang masarap ang inyong shawarma, sir. Nakakatakam naman. Tanong ko lang, paano nyo pinapanatili ang kalidad at freshness ng inyong mga sangkap araw-araw? So, sa amin po kasi, once na naglagay, traditional po kasi yung ginagawa namin, yung may tusok talaga eh. So, naglalagay lang po kami, kasi yung iba pong shawarma is palakihan po eh. Kami po, kung ano lang po yung mauubos namin sa isang araw, yun lang po yung dinidisplay namin. Para kinabukasan, kung may leftover po kami, hindi po ganoon kadami. Kasi once na tumagal po kasi yun at hindi po na nagkaroon ng proper storage at magkakaroon po ng bacteria, magkakos po kayo ng problema po sa mga customers natin. So, i-provide po rin po natin yung food safety pa rin po ng pagkain. Okay, tanongin kita, yung hindi naubos, anong ginagawa niyo doon? Pag sobrang dami po, minsan hindi na po kailangan ibenta kasi yung ganun po kami, kung medyo lugi tayo eh. Huwag na natin i-push na para lang mabenta, sige, kasi sayang yan, pera yan. Hindi. Ginagawa po namin, pag ganun is, losses na po talaga ng stock. Actually, mas masarap na yon. Kasi well marinated yon. Kung ilalagay mo lang sa freezer, Yung, o sa ano po kasi kung ano eh, refrigerator, hindi na bubulok yun. Masisira. Why? Minarinate mo eh. So yung mga, sa marination kasi, in itself is a preservative. Tingnan mo yung adobo, pag leftover na adobo, mas masarap. Masasarap. yung ano po kasi, yung process po is, magdamag pong nasa, ano yan, sa shawarma burner. So, naka-expose po yun from opening hours mo hanggang closing. So, yung meat po is, pag medyo matagal na nakatiwangwang is, pag nawala po siya dun sa pinaka-tamang temperature niya, pwede pong mag-cause ng bacteria. Mag-breed. Magpapawis-pawis. Okay. So, go ahead, Andres. Yes, sir. At ang pinakagusto ko dyan, sir, sir, kayo rin pa yung naggaganyan-ganyan? Yeah. Sarap tinantignan yung ginagaya, tapos chuk. Sa TikTok eh, no? Content. Oo. Partida, 1,000 pa grado niyan. Mamaya, yung customer na yung nagagaya. Tapos, mayroon ba kayong ano yung mga kadalasang feedback o comment na inyong natatanggap mula sa mga customer? Galing kay Louis Samal. Feedback, kailangan lang namin, nasasarap pa sila kasi yung pagbibigay po namin ng shawarma is talagang gusto ko kakaiba. At congressman eh. Kumakain din po kasi ko ng shawarma. Sabi ko, kailangan, kung ako yung kakain ng shawarma, kailangan masarap ng masarap at hindi ako mapapaya sa tao. So, kami lang po yung isang shawarma na nagsiserve pag galing sa store na talagang umuusok po yung tinapay. Halos sobrang init po namin na naisaserve sa customer namin para malasahan at maramdaman nila yung talagang freshness ng pagkain. Iba talaga pagsariwa. Ayan, okay. Last na to, Cynthia Melo, good morning to all. Paano po makaka-order? Kaya ba? Sa Kabuyaw, Laguna. Pwede naman po, meron din po kasi kaming binibentang yung mga romans din po, mga produkto rin po namin. So, open din po kami sa mga, kasi nung pandemic po, hindi rin po namin kayang isustain yung komisary na konti lang po yung nagagawang supply, tapos wala na po magiging trabaho yung ano. So, sabi namin, bakit hindi namin buksan to sa mga
maliliit na tao para matulungan namin na yung ibang gusto mag-shawarma lang sa maliliit na pwesto is mga worth 5,000, 3,000. Pwede na sila mag-shawarma. Wow. Ang iba lang, ang pagkakaiba lang po nun is yung red meat shawarma na mga franchise is premium quality po. So, gumawa po kami ng low end. Para yung iba pong walang pera na, na hindi naman po sila kalakihan na gusto nila mag-shawarma is kaya po nilang i-avail. Kailangan, mayroon nga po kami nagsimula lang po siya sa 5,000. Hanggang napalaki niya na po yun, hanggang nag-franchise na po siya. Oh, Ilang wow. kilo po yun? Ilang kilo yung 5,000? Siguro, meron na kami worth kahit 1,500, kaya nyo na po mag-operate eh. Wow. Sa 1,500, kaya na po mag-operate. Magkano yung makina? Mula na po yun, sa bahay lang po yun. Parang pan-pan lang po yun. So, parang express na po namin na tinatawag. Ayan, kayang-kaya sa Laguna dahil... Laguna, pwede po natin yan. Oo. At kanina may Kaloroy pagkakaiba kung bakit mura, ay nako, yung ibang shawarma kung may Piolo Pascual at Daniel Padilla, ang The Red Meat Shawarma may John Matthew Agvea. Ayan, back to Studio 2, Kombucha Miss Joanna. Lalaban si John Matthew. Laban si John, Ayan, ano pa po yung mga sa inyo lang makikita? Sa amin makikita, so nakafocus po, may lalunch po kami this year na medyo kakaibang shawarma naman po na sa red meat shawarma nyo lang po makikita. Abangan nyo na lang po. Ilo-launch pa medyo ina-R&D pa po namin at talagang pinupulido po namin bago po namin isa public po. Ayan. Talagang continuous yung research and development. Tama po. Di ba? Don't stop learning nga po, sabi nila. Hanggang maaari, innovate. Parang ganda ng journey. Don't stop believing. Eto na, para naman ibigay pa ang pwedeng manalo sa ating hulaan mo ang kapital ko, nagbabalik Andres Bonifacio Jr. Nako, magkano kaya ang naging kapital ni Sir John Matthew? Ang ating lucky caller ay manggagaling from Quezon City, Cassie Besmonte. Cassie, magandang umaga. Magandang umaga po. Okay, Cassie, okay na ba kayo ng orange and lemons? Ay, hindi pala ikaw yun. Hindi pala ikaw, Cassie. Okay, hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit ni Sir John sa pagsisimula ng The Red Meat Shawarma. 5K? 5,000 pesos! Nako, magkano? Dito sa studio, magkano hula mo, Mama Jo? 50K. O, tignan natin kung ikaw mabigay 6. Ikaw, 10,000. Okay, Joanna! Magkano kaya? 2,000. Sir Kong! 2,000 daw kay ko. 2,000 yung hula ko. 2,000. Joanna, itanong mo na! Sir John, magkano po ang naging kapital? Ang naging kapital lang po talaga namin noong una is 50,000 lang. Uy! 50,000. Panalo ka, Mama Jo! Ayan naman! Bukas, 800 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa hulaan mo. Ang kapital ko, back to Studio 2, Kombucha Miss Joanna! Ayan, better luck next time, Cassie. At saka, mag-resign ka muna rito, Jo, para Kasali ka, may manalo ka. premyo. Parang tagilid doon Ayan, so 50,000 pesos. Ayun po ba ipon galing sa barko? Hindi po, inutang lang din po yun. So, sumugalan din po kami yun. Pinabili yung bisikleta at ibang gamit para makapag-produce po kami. At least may pinatunguhan po. Alam mo, ako nakikita ko sa tinginan nila mag-asawa. Yung pag-uwi niya rito at talagang pagpupursige ng negosyo ay sanhi ng pagmamahal Yes. sa kanyang kabiyak. Kaya nakita ko kanila, magtinginan sila, grabe. Hanggang ngayon. Nagtitingin naman. Yes. Ano Ayaw po ko kami, rin mga mahusik. 21 years na po kami. Wow! Oh, wow! Happy 21st anniversary. Yes. So, ilang taon na itong shawarma natin? 8 years? So, nung 8 years na po siya, pero nung una nga po is nasa kalsada lang po kami. Bisikleta. Wala rin po kami ganong alam. Dito lang po namin siya napapilan. So, mga around 2021, doon lang po kami na, kasi sa lahat po kasi yung mga nagninegosyo na sa una is walang ganong alam. Takot sila na ayokong mapapilan, baka hindi ko kaya yan, may madaming babayaran. So, doon po namin, kaya nga po nag-aral kami na
wala naman pala ikatakot kung kailangan mong maging lehitimo yung negosyo. Totoo naman. Yes. Totoo naman. Hindi ka nga matakot mahuli. Nahuhuli ka nga eh. Ayan. Payo po, pinakamahalagang Pero payo. alam mo, hindi tapos yung programa kung hindi natin ipapakita yung inspirasyon mo sa Sige buhay. po. Sige So, can you ask somebody to pull a chair Yes. para doon sa tabi mo, si Mrs.? Ito yung inspirasyon ng Red Meat Ayan po. Shawarma. Bago po yan, sir, may halagang payo na pwedeng ibigay sa mga nais ding magtagumpay sa negosyo. Para ma-solo frame. Ay, hindi na. Hindi na yata sa-solo frame. Sa mga nais pumasok sa negosyo, hindi po madali. No? Kung titingnan nyo, ang dami nag-success pero yun po yung nakikita nyo eh. Hindi, may nag-vlog na po ba? May nag-ano na po ba na nagnegosyo na nalugi? Yun po yung mga hindi nyo nakikita. So, lahat lang po nakikita nyo magaganda. Pagsikapan nyo lang po maigi. Kung yung pangarap nyo at gusto nyo tuparin, is kayang-kaya naman po. Kasi sa negosyo, hindi naman po kaagad isang angat yan eh. Marami po kayong pagdadaanan na trials. Yun po yung pinakamahirap kung paano nyo sila malalagpasan. Yan po yung ng negosyo. Kumbaga, ang daming problema. Lahat, pati pamilya mo, pati mo, madadamay dahil sa mga problema na yan. So, once na hindi mo na lagpasan yung mga problema na yon, is babagsak ka. So, ang kailangan nyo talaga dyan is panalangin, tsaka yung mga sumusuporta sa inyo. Kasi sa amin po, ako po yung tao na hindi rin naman po ako malakas. Malakas po ako dahil yung sa mga nasa nagtitiwala po sa akin. Yung mga nasa likod sa akin na nagtitiwala na kaya po naming abutin yung gusto naming makamit na negosyo, na mapalaki po namin yung aming negosyo. So, sila po yung mga nagbibigay sa akin ng inspirasyon para kunin ko po magampanan ko po yung pangarap po namin. Napakagandang payo. Speaking of yun. inspiration ko. And speaking of inspiration, sino ba talagang pinakamalaking inspirasyon sa buhay mo? Kasi po, bawal po akong umuwi na wala po akong dalang pera. Kaya pag wala pa pong, hindi pa po boundary, gala pa po kami, hanap pa po kami ng ibang pwesto. Trabaho pa rin po. Kaya yan po yung inspirasyon ko po talaga. Doon po talaga ako nahasa. Talagang stricto si Mrs. Ano? Stricto po. Pagdating sa Pagdating sa pag-uwi. Pag-uwi, dapat kompleto yung... Tapos na yung palad. Dapat. So, pakilala mo si Mrs. Ayan po, ang katuwang ko po sa buhay, si Miss Maria Cristina Gasa. Yes. Hello po. Good morning po. I-greet mo naman yung mga anak nyo kasi sila rin naman talaga yung inspirasyon din sa buhay ninyo. Hello sa mga anak namin, si Thea, Macy, and Travis po. Parents po ninyo. Yan, mga parents. Yung mga magulang po namin, si Mama Cherry, Nanay Nenita, si Papa Ronnie, ayun po, at yung mga kapatid po namin. Maraming salamat po. Isipin mo naman. So ngayon, pag-uwi mo ng bahay, at least andun yung mga anak mo at talagang hindi na natatakot sa iyo. Di ba? Ang tinatanong, Papa, mayroon bang pera? Pasalubong po. Pasalubong ba? Pasalubong po. Pasalubong. Thank you very much for Thank you, guesting in our program, Jan, Ma'am. Talagang napakaganda ng storya ng buhay nyo. I'm sure that it will inspire a lot of our viewers and listeners. Nang sa ganon ay magiging bansa na tayo ng mga negosyante. Yes. Susi sa tagumpay. Ayan. Maraming salamat po muli. Naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng The Red Meat Shawarma ni John Matthew Agbuya. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating Stories of Nego Success. Dahil ang kainamang nagagawa ng pagbibigay ng loyalty rewards and vouchers sa mga customer ang ating aaralin bukas. Ako po muli si Joanna Lunang, yung kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Wednesday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Butch Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy!